Depressed ka nga ba o malungkot ka lang? Tara, pag-usapan natin yan. Hello, what's up? Ako si Marcus Padilla, isang radio field reporter, isang registered psychometrician at Master of Arts in Psychology student. Unahin nating pag-usapan ang loneliness o ang kalungkutan. Alam nyo, normal lang ang malungkot kapag namimiss mo yung isang tao, kapag wala ka ng pera o kapag feeling mo walang nakakaintindi sa'yo, malungkot ka, and that's okay. Loneliness is a temporary feeling, isang emosyon na dumadaan lang. Pwede kang makahanap ng paraan para maibsan ito. Kausapin mo ang mga friends mo, lumabas ka, manood ng movies o makinig ng music at marami pang iba. Pero iba ang depression o tinatawag din nating major depressive disorder. Ayon sa American Psychological Association, depression is an extreme sadness or despair that lasts more than days and it interferes with the activities of our daily life. Ayon naman sa DSM-5-TR o ang Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition text revision, may ilang mga pangunahing sintomas ang major depressive disorder na kailangan nating bantayan. Isa sa pinakakaraniwan ay ang pakiramdam ng matinding lungkot o yung tinatawag din nating depressed mood na nararanasan halos araw-araw po yan. Minsan ito ay diretsahang sinasabi ng taong nakararanas nito pero pwede ring mapansin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod dito, maaari rin pong mawalan ng gana o interes sa halos lahat ng bagay na dati namang nagpapasaya sa isang tao. May mga pisikal na sintomas din na kaakibat nito tulad ng pagbabago sa gana sa pagkain, pwedeng biglang mawalan ng ganang kumain o kaya naman ay hindi mapigilan ng pagkain na nagre-resulta naman sa hindi sinasadyang pagtaas o pagbaba ng timbang. Mayroon ding problema sa pagtulog kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog o insomnia o yung sobra-sobra naman kung matulog na tinatawag na hypersomnia. Maaari ring bumagal ang kilos at palaging parang matamlay. Ito yung tinatawag nating psychomotor retardation o yung kabaliktaran naman niya na nagiging hindi tayo mapakali o yung agitation. Kasabay nito, madalas ding maramdaman ang matinding pagkapagod o kawalan ng energy kahit wala namang ginawa na masyadong nakakapagod. Bukod sa physical na sintomas, may epekto rin ito sa emosyon at pag-iisip ng isang tao. Maaring makaramdam ng matinding guilt o pakiramdam na wala ng halaga ang sarili kahit walang malinaw na dahilan. Nahihirapan ding mag-focus, magdesisyon o mag-isip ng maayos. Sa mas malalang mga kaso, maaaring magkaroon din ng paulit-ulit na pag-iisip o yung palagi nating iniisip ang tungkol sa kamatayan. Pero paalala lang po natin, hindi dapat tayo nagse-self-diagnose. Kung nalulungkot ka, okay lang yan, normal yan. Pero kung nararamdaman mong hindi lang ito basta lungkot, kung matagal na at parang hindi mo na makontrol, huwag kang matakot na humingi ng tulong. Hindi mo kailangang kimkimin ang nararamdaman mo ng mag-isa. May mga taong handang makinig at tumulong sa'yo tulad ng mga kaibigan mo, pamilya mo, o ng mga professional na makatutulong talaga sa'yo. Tandaan po natin, ang loneliness ay isang pakiramdam, pero ang depression ay isang kondisyon. Huwag mong i-downplay ang nararamdaman mo. Your feelings are valid and you deserve to be helped. Narito rin ang iba't ibang mga hotlines na maaari mong tawagan kung kailangan mo ng tulong. Kung gusto mo pa ng ganitong mga content, i-like at i-share ang video at i-follow lamang ang aking mga social media accounts. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli.